O panoorin natin to si si Erwin alias Eric Sylvester, US citizen daw. Pero inurrender na daw niya yung US citizen. Panoorin natin to itong kupal nito Pero mo, senador na senador na yan ibe-bench yung na law Pakinggan natin tong kupal nito Meron na nga isang kupal, nadagdagan pa ng isang kupal na tulpo. Grabe talaga to. The distinguished colleagues, just want to make a point of manifestation. I was the one who said this morning that sometimes we have to bend law. Oh, kita mo we have bend the law. Grabe talaga, senador yan Grabe talaga. Ang mga tulpo nito, puro mga shortcut itong hinayupak nito We don't have to. We don't have to. Ulul. Kapal mo. The point is, there's a Latin word that says, voc. Ako, ginamit pa yung Latin, Kita mong ngiting-ngiti niya, Talagang binigkas niya ng totoo, Latin word. Latin. Sige, pakinggan natin. Ano yung Latin word? Populi. Vox Dei. The voice of the people, the voice of God. The voice of people, the voice of God. Tamaan ka sana ng kidlat. Kupal ka, ginamit mo yung Diyos. Tamaan ka sana ng kidlat. Ayop ka talaga. Kung hindi Diyos ang ginagamit ng mga politiko, yung mga tao naman, yung mga mahihirap, kupal talaga kayo. The voice of people, the voice of God. Parang naririnig ko yan pag na yun sa kandidato. Baka sa Senado, dinala mong hayop ka. Wala na mga kandidato dyan Kupal talaga itong, ay naku, dagdagan pang kupal. Let me ask you, Mr. President, is our law higher than the voice of God? Is our law higher than the voice of the people? Mr. President, the law is supposed to protect the people. What we are asking, Mr. President, is the return of the value of good faith. I understand, Mr. President, what the gentleman from Pampanga this morning was saying, that it is not a requisite to return the money na kinuha po ng mga kontraktor, ng mga kumita po sa flood control project, Mr. President. Tama po yun, hindi po. At meron pong prosesong sinusunod tayo na kailangan sundin. Pag gumulong na yung batas, hayaan ng korte ang magsabi, Mr. President, tens of thousands of people went out last Sunday. Narinig ko po, hindi ko po alam kung yung makasama natin narinig. Narinig ko po yung sigaw ng taong bayan. Ibalik ang pera namin. Malinaw po. And I was asked by a report. Malinaw. Dapat magbanggit ka ng mga pangalan. Tambalos-los. Ibalik mo yung pera namin. Sabi ko, ibalik nyo yung pera na flood control. Ibalik nyo. Diba? Magbanggit ka ng mga pangalan. Huwag mo
paktaktan yung mga hinayupak na yan, ha? Puro kayo mga diskaya. Anak ng kontraktor lang ang binabanatan nyo. Yung mga tambaluslos, Saldico, tingnan natin. O, si Sandro Marcos, ha? May flood control. Atay din, may flood control. Ayop talaga kayo. Anak ng kupal ka. Ha? Di mo binabanggit. Dapat banggitin mo. Sole. Tambaluslos, sole mo yung inurakot nyo. Saldico. Kupal ka talaga. Order. By an interview, your comment, I said the message is loud and clear, Mr. President. Ayusin natin sa gobyerno ang ating mga trabaho. Iwasan po mahulog sa korupsyon. Nagsalita to. Ito, may corruption dito eh. May corruption to eh. Tahimik lang to eh. Yung mga reporter pa siya, reporter pa yan, parang merong may balita dyan eh. Kurakot din tong hinayupak na ito, nagmamalinis. The people are demanding that these people, contractors, DPWH officials, including politicians who made wealth, kumita po sa flood control na kung maaari isoli nila ang kanilang ninakaw sa bayan. And I think that is the right thing to do. Ang problema kasi, Mr. President, kung susundin natin ang batas, alam naman po natin ang pagdinig sa ating bayan ay buwan at taon ang inaabot. Baka pagdating po sa dulo, wala na pong makuha ang gobyerno sa mga taong ito. Oh, kita mo lang naman ha. Shortcut na naman siya. Kapareho ng niya, kapatid niyang si Rapi Tukmul. Shortcut, ha? Ayaw yun ng due process. Itong mga kupal talaga, si Tatay Digo nga, dinala nyo sa Hague, walang due process. Hayop ka. Mga buwakang ina nyo. Ay, blood ako sa inyo eh. Due process, ayaw ng due process, shortcut. Meron na ngang isa dyan, nadagdagang pang isang tukmul na ayaw ng due process. Ayop ka. My only point, Mr. President, is the people were asking, the people are demanding. Isole yung pera na ninakaw sa kanila. Meron po tayong batas. True enough, Mr. President, I don't disagree. There is... Hoy, senador ka, ha? Due process. Wala tayong magagawa, may due process. Tapos gusto mo shortcut. Upal ka talaga. Sika nga process. May proseso, tama din po. Paano naman po yung sigaw ng taong bayan? How can we pacify the clamor, the anger of the population, Mr. President? Nagpapogi talaga, no? Namit yung mga tao. Itong mga tukmul nito, sanay talaga, sanay na sanay. Namit yung mga tao, yung mga sinisigaw nila. Dapat, isole. Huwag natin yung yung due process, tanggalin natin, event natin yung batas. Tukmul ka talaga. I have no answer. My only answer, Mr. President, is isoli po ninyo ang inyong ninakaw. No ifs and buts. Isole baby boy. Baby boy, solin nyo raw yung mga flood control Yung pamangkin mo yung congressman din May flood control yan, sabihan mo isole